Okay mga guys, so nandito na naman tayo sa ating YouTube channel, no? Para magbigay ng reaction video, no? So itong bibigyan natin reaction video, ito yung mga balitang no? Balitang mga maiinit na balita sa ngayon, lalong-lalo na sa West Philippine Sea. So okay, no? Itong bibigyan nating reaction video, ito yung galing kay Boss Balita, Boss Balita. Okay? Please paki-subscribe din sa kanya. Okay? And also, syempre, paki-subscribe din lang din sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. Okay? Itong pamagat ng ating bibigyan ng reaction, ito, umatras na lahat ng barko ng China. G7 umatake na. May tumulong na sa Pilipinas. Kuha sa kuha sa litrato, pinasabog. Ayan natakot. Mukhang natakot yata yung China, no? Tingnan naman, no? Natakot dun sa G7. Mabuti pa, umpisa na natin to, Please, subscribe, Okay? Ayon sa nakalap nating impormasyon, dalawang barko ng China na kunang umaatras matapos mapanood sa satellite ang kunwaring palulubuging barko sa bahaging ito ng Palawan. Ayon kay retired US Air Force Ray Powell, kuhang-kuha sa litrato ng satellite ang ginawang pag-atras ng China. Ayon kay Powell, pero parang may gustong ipahiwatig kay BBM ang China na magbabalik sila matapos lang ang Amerika sa sinking exercise. I sense that this is probably some kind of a demonstration, again, a reminder to the Philippines that China will remain aggressive even though the Philippines is in the middle of its big exercise. Maybe that China figures during Balikatan is the time to do this, to make sure that the Philippines knows that once the Americans go home from their exercise, that China will very much still be here. The thing that is the most provocative to an aggressor is the perception of weakness. If an aggressor senses weakness, that is extremely provocative to an aggressor. There are lots of other things that the countries could be doing with their militaries, but they chose to be here in the Philippines, and so it is an important message, I think, that the Philippines is not alone, and that it is networked together with powerful friends. Pero ayon kay Renato De Castro, Tingnan nyo, no? Tingnan nyo, ang kukulit talaga nito ng itong mga Chinese, no? So, magbabalik pa rin daw sila pagkatapos ng balikatan exercise. Ang kukulit talaga, buwiset. security analyst, meron na tayo kay BBM na kakaibang pangulo. Meron na ditong pipigil para maka-expand ng mga Chinese. Malaking tulong daw itong ginagawa nating sinking exercise para matakot dito yung mga Chinese. We have a different president now who thinks that we have the chance, we have the opportunity to resist Chinese maritime expansion. Co-coincide ito yung shift natin, adoption ng ating gobyerno, yung conference. Sana nga matakot na yung mga Chekwa na yan, sa sinking exercises, Sana nga, Is archipelagic defense concept. Kasi the armed forces of the Philippines has been gearing up for what we call external defense. And of course, very specific it's defending the Philippine archipelago. Samantala, nanawagan naman si Jonathan Malaya sa lahat ng Pilipino na hindi ito ang panahon ng pagkakawatak-watak. Dapat magkaisa na ang mga Pilipino dahil tayo pinag-aaway ng China. Kaya nga, di nyo napapansin, nag-away-away mga kapwa Pilipino, So, di ba, may isang maka Duterte, isang maka PBBM, kaya yun? Dapat nga talaga tayo, magkaisa Dahil nga ang kaaway natin ay isa, ang China. Pinapatulan natin yan, the more na nasasabong ang Pilipino, the more na humihina yung ating posisyon. Tama naman. Kasi ultimately, the objective of all of this propaganda narratives coming from both Beijing and the Chinese embassy is to create cracks and division among the Filipino people. The propaganda masters at the Chinese embassy are clearly... Ayan nga, tingnan mo. Pinag-aaway-away tayo na ng China, sa mga balita nila. Diyos ko.
working overtime to sow discord and division in our country for one purpose alone, to push their claim that the Philippines is the one causing tensions in the West Philippine Sea and provoking conflict because hindi daw tayo marunong tumupad sa mga usapan. This new model is nothing more than a new invention. As the President clearly stated, Hindi raw tayo marunong tumupad sa usapan. Usapan lang ng mga nila Duterte yun at saka ni Xi Jinping. Iba na yung ano ngayon. Iba na yung presidente ngayon, si PBBM na. there is no agreement whatsoever about Ayungin Shoal. Nagparating naman Parang tanga-tanga naman ng mga China na yan. ng pasasalamat ang Pilipinas sa G7 matapos paratingin dito ang kanilang pagkundina na kontra sila sa China ang G7 at sinabing kakampi daw sila sa Pilipinas kontra sa China sa West Philippine Sea. Sa pahayag na ipinadala nila sa ating Department of Foreign Affairs, sinabi ng G7 na kinokondena nila ang mga mapanganib na hakbang ng China Coast Guard at China Maritime Oo. Militia. Kabilang dyan ang pambobomba nila ng water cannon Oo. sa mga barko ng Pilipinas. Naniniwala ang G7 na walang basihan ang mga claim ng China sa South China Oo. Sea, pati ang ginagawa nilang militarisasyon sa rehiyon. Oo. Sinusuportahan din ng G7 ang desisyon ng Arbitral Tribunal noong Oo. 2016 kung saan pinaboran nito ang Pilipinas. Ang G7 ay binubuo ng mga foreign minister ng Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom, Amerika at ng High Representative ng European Union. Nagpapasalamat naman ang DFA sa suporta ng G7. Tignan nyo naman, ang daming ang daming sumusuportang bansa sa atin, no. Nakakatawa talaga. Ay, hindi naman nakakatawa, nakakatawa o nakakatuwang isipin, ano. Ang daming sumusuporta sa kabila ng pangharas ng China na makukulit talaga itong mga China, no. So, talagang sinusuportahan tayo ng ng mga malalaking bansa. So, kasi nga inaapi-api tayo ng China eh. Maninindigan daw ang Pilipinas laban sa anumang aksyon na magiging banta sa international security at stability sa Indo-Pacific region. Ngayon ikaw bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa. Oh, yan okay mga guys. So nakita nyo naman na na ang China ay napakakulit talaga. Na talagang hanggang kahit nag-exercise may balikatan, umatras nga sila, no, umatras, pero pagkaalis siguro niyan mabalik na naman yan, mga siraulo talaga yung mga yan, no. Ewan natin pag magkakaroon na nga ng sinking exercise, no, kasi palulubugin nila yung barko ng China na gawang China, so doon sa West Philippine Sea. So ewan natin kung matakot yung mga Chekwa na to. Okay, no mga guys, so hanggang dito na lang tayo, no. So kung nagustuhan nyo itong mga ganitong reaction video, please subscribe, okay? And like, okay mga guys.